Hihimayin yan ng panyera ng bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pang DZRH Usapang Legal kasamang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw ng Thursday, June 19, 2025? Kumusta po ang mga chikiting na pumapasok na sa eskwela? Kumusta mga mommies and daddies na naghahatid ng mga bata sa eskwela? Kaya pa ba? Naku, umpisa pa lang ng school year po, ano? So, matindi na namang sakripisyo, lalo na kapag tag-ulan. At syempre, kinakaya ba ng budget? Pinatay po kasi yung panukalang 100 at 200 pesos na increase. Kaya, yun pa rin. Tiis pa rin po tayo. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Tatalakayin po natin kung paano kumuha ng individual title sa lupang naka-mother title pa. Disclosure lamang po tonight's episode ay recorded kaya hindi ko po masasagot ang inyong mga katanungan pero titiyakin ko pong sulit ang pakikinig ninyo and at the end of the program ay magkakaroon po kayo ng idea kung ano nga ba ang dapat gawin para magkaroon ng sariling title ang portion ng lupang nabili natin na naka-mother title pa. Featured question po natin ngayon ang message ni Fel Talusan. Kasi ang tanong po niya, nakabili daw po siya ng lupa na mana ng isa sa 5 magkakapatid. At ang lupa daw ay naka-mother title pa. Paano daw ba makukunan ng titulo ang portion ng lupang nabili niya? Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, gusto ko munang batiin ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi ang lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre pa, nagtsatsaga kahit pa recorded ang episode tonight. Thank you very much. And of course, yung mga suki natin dyan, regardless kung recorded or not, replay or not, although parang hindi pa naman po ako nagre-replay simula last year. Pero lagi po nakatutok sa atin, Miss Kel Enriquez, Tita Ami Miraflor Garcia, Ma'am Grace Recta, Ma'am Irene Almodovar, si Iton Bulalayaw, Eduardo Narvaez. Itong mga suki natin sa Marinduque, nanunood, nakikinig sa atin, hindi nawawala. At syempre pa, Kenneth Arevalo. Thank you very much for watching Yung mga iba po, magparamdam po kayo sa mga susunod na episode para mabanggitin natin ang inyong pangalan. At syempre yung mga taga-Aurora, Ma'am Nora Abordo, magandang gabi sa'yo. Sino pa ba? Si Mami Belen Rivera, abay ever loyal sa DZRH. Umaga, tanghali, gabi. Nanunood, nakatutok sa DZRH. Pagkatapos, kumakanta yan, sinasabayan ng mga music ng DZRH. At alam nyo ba, kinantahan pa ako ni Mami Belen Rivera nung birthday ko. Anyway, dako po tayo sa ating talakayan, dahil nga po doon sa question ni Fel Talusan. By the way, ito pong question ni Fel Talusan, ay padala niya sa atin bilang private message. At yung iba pong mga questions na sasagutin ko tonight, ay wala pong lugi yung mga nagpapadala ng kanilang mga messages. Bakit? Dahil yun din po ang mga sinasagot ko sa ating programa every time na umuupo tayo sa ating sa ating task, Tuesdays and Thursdays. At syempre pa, yung tonight po ay mga questions po na pinadala sa atin. So, dakuan po natin ang ating talakayan. Again, tonight is recorded. Pero totoo po mga questions ang mga sasagutin ko, mga padala po ng ating mga listeners. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Tonight's episode po is applicable to parcels of land na may titulo at ibinenta o binili ang portion lamang. So kabahagi lang, kapraso lang ng lupa ang nabili.
Ang sitwasyon na ito ay nagre-resulta po automatic sa co-ownership ng buyer at ng iba pang may-ari ng bahagi na hindi naman naibenta. At bagaman at ang co-ownership ay wala naman pong specific duration, ang isa po or kahit lahat ng mga co-owners ay maaring mag-demand ng partition o pagbabahagi anytime. Kung mayroon pong specific agreement para panatilihin ang co-ownership, valid ang kasunduang ito for 10 years, although pwede pong ma-extend. Ito po mga stipulation na hindi muna natin babahaginin or bawal muna bahaginin. Ito po ay nangyayari kapag po mayroong pagmamana at yung mga magulang ibinibilin sa pamamagitan ng will o kaya naman po ay kasunduan or bilin ng verbal lamang at sinusunod ng mga tagapagmana na hindi muna natin babahaginin. 10 taon para ka na mama at papa, mami, daddy, nanay, tatay. Dahil para at least united at may nananatili pa rin tayong matatag bilang pamilya. At once a year or kapag may special occasions, nag-gather especially sa mga ancestral house. Yan po ay common na scenario, lalo na pagka may maraming mga ari-arian or kahit isa lang, basta po nagkakasundo ang mga tagapagmana. Usapang Legal! Sa problema po natin ngayon or sa concern ng ating nagpadala ng mensahe si Miss Fel, mas komplikado lamang po ang kanyang sitwasyon dahil portion ng mana ng magkakapatid ang kanyang nabili. Bakit komplikado? Dahil bago pa po magkaroon ng pagpapatitulo ng lupang kanyang nabili o yung portion na kanyang nakuha, kailangan po munang masettle ang estate ng magulang ng seller o yung nagbenta ng property kay Fel. Paano po kung hindi pala nagkakasundo yung magkakapatid? Paano po ito ay kung halimbawa po ang mana, minana pa rin pala ng mga magulang ng seller kay Fel. Pagkatapos ay hindi po na-settle. Yun po yung komplikasyon dito. Pero, syempre hindi na po natin mako-cover yun. Yung paglilipat ng mga salinlahi. Kasi kapag po ganun, ay, naku, yung sunod-sunod, malaki pong problema yun. Medyo mahirap na po yung sitwasyon. At syempre, mas mahirap pong ipaliwanag dito sa atin dahil limitado lamang po ang oras. Again, dumadaan po muna sa settlement of estate ang property. Yun pong estate, ito po yung kabuuan ng lahat ng mga ari-arian, personal at real properties na naiwan ng namatay. At ang sinasabi po ng batas, within 1 year mula po sa pagkamatay, dapat masettle ang estate, mabayaran ang estate tax. Ay lalo na po ngayon dahil naglaps na po yung estate tax amnesty, kaya hindi na tayo makaka-enjoy ng mas murang estate tax, lalo na kung namatay bago ang implementasyon ng train law. Dahil babalik po dun sa original na nagre-range ng hanggang ilang porsyento yung halaga ng estate tax. Ngayon po kasi, di ba, with the train law, hanggang lang muna, hanggang 6%, Yun ang disadvantage kung hindi natin na-avail. Yun pong estate tax amnesty. Ayun lang. Kaya panawagan po natin sa ating mga mambabatas. Baka po pwede kayong mag-enact ulit. Kaya lang kasi medyo malabo ito dahil ang Secretary Recto ng Department of Finance hindi po ba nagre-raise ng pondo. Kaya nga po yung capital gains tax ay mula 6%. Gagawing 10% daw hanggang 2030. Although hindi pa naman po ito napipirmahan. I think it was put on hold dahil sa hirap po ng panahon. Parang ang hirap naman po magtaas, ng buwis ulit. Huwag naman muna. Pahingahin nyo kami. Magtataas kayo ng buwis. Pagkatapos, hindi naman kayo nagtaas ng sweldo. Kawawa naman po ang ating mga manggagawa, Kawawang-kawawa po ang ating mga magulang, lalo na yung mga nagpapaaral pa. Wag naman. Wag naman muna,
Ganda nga sana naibaba na si 6%, fix na po. Taasan na naman. Ay, bigyan nyo naman ng kaunting ginahawa. Ang ordinaryong mga Juan de la Cruz. Parang awa nyo na po sa amin. Ang hirap po ng buhay ngayon. No, wag muna, please lang. Wag po muna. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Again, kailangan po munang dumaan sa estate settlement ang property or properties, kung may mga iba pa po itong kasama. Para po gawin ito, involved ang lahat ng mga tagapagmana at assuming na walang issue, ibig sabihin nagkakasundo ang lahat ng mga tagapagmana at walang minor heir, wala nang minor de edad at wala ring mga naiwang utang o walang mga claimant sa estate. Ang mga heirs po ay kailangang mag-execute ng tinatawag na Deed of Extrajudicial Settlement of Estate. Isama nyo na din po yung partition or with partition, meaning dapat po ma-survey na din ang property para magkaroon ng pagtatalaga ng share ng bawat ng tagapagmana at pagkatapos po ay babayaran ang estate tax at iba pang buwis sa BIR. Kapag po nagawa ito, mag-i-issue ng CAR or Certificate Authorizing Registration ang bawat or sa bawat mga tagapagmana. At ang CAR na ito, together with other requirements, yun po ang dadalhin sa ROT or Register of Deeds para naman po ma-issuehan ng individual title pabor sa bawat isang tagapagmana ang bawat tipak ng lupa. Pero don't get me wrong it is not as simple as it sounds dahil komplikado po ang estate settlement. Kaya nga po kapag settlement of estate, ang mga abogado, hindi po yan libre. Yan po ay binabayaran, Medyo may kamahalan po ang pagsasettle ng estate, Mahal po ang charge ng mga lawyers. Pero kung kayo naman po may kakayanan, kaya ng inyong oras at matyaga po kayo, pwede po ninyo itong gawin na kayo-kayo lang, pero kukuha pa rin po kayo ng magnonotaryo sa inyong dokumento. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Bago po tayo magpatuloy, magpo-commercial muna tayo. Pero bago yan, gusto ko munang batiin ang mga regular listeners natin. Uhulaan ko na lang kayo, Siyempre, hindi nawawala sa atin gabi-gabi ang ating amiga, Miss Gael Enriquez, Tita Ami Miraflor Garcia, Naimbag Arabi, Ma'am Grace Recta, at kumusta nga pala si Ma'am Oscarita Recta. Magandang gabi din sa iyo, Miss Irene Almodovar sa Anganar Rizal. Nanonood din sa atin for sure. Makikipagpustahan ako si Iton Bulalayaw, Eduardo Narvaez, Kenneth Arevalo, siyempre pa Tito Sita, Tito Sani. Kumusta ang mga lechonen dyan? At ang mga taga Benavista, Marinduque, ang mga angkan ni Nanay Flory, Hindi po nawawala yan, ang magkakapatid. Kapag nakinig sama-sama, buong pamilya, buong angkan ni Nanay Flory, lalong-lalo na dyan sa Buwak, Benavista at Torrijos, Marinduque. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre pa, ang mga kamag-anakan ko, mga katuhod, ang Seco family na nakakalat dyan sa Maynila. Lalong-lalo na ang pinsan kong si Rex at si Lilia. At syempre pa, Elisa, buong pamilya, buong angkan ni Nani Seco, Ding Seco, at lahat ng mga suki natin dyan, mga taga-cooperative dyan sa Don Bosco sa Maynila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you very much for watching. At magbabalik pa po ang DZRH, Usapang Legal. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Rina Seco, Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH, Usapang Legal kasamang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin ngayon kung paano nga ba
makakapagpatitulo ng lupang nabili ang porsyon. At ang lupang ito ay naka-mother title pa. Siyempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Again, tonight is a recorded episode. Pero, yung po mga questions na tatalakayin ko ay mga pinadala din ninyo. Kaya yung mga nagpadala dyan, I hope you're watching or listening tonight. At una po natin, dakuan natin yung tungkol sa settlement ng estate. Dahil nga po yun ay bahagi ng question ni Miss Fel Talusa ng ating nagpadala ng mensahe. Siyempre, unang-una po, you gather your heirs. All the heirs, Kung meron pong mga non-marital children o yung anak sa labas, ay wag po ninyong iitsapera dahil wala pong magiging maayos na kahihinatnan. Mag-uulit po kayo kapag ka po meron kayong naitsapera na tagapagmana. So, lahat po isasali dapat. Lahat ng mga compulsory heirs. Yung pong spouse ng namatay at yung pong mga anak, both legitimate and illegitimate or marital and non-marital, pati na din po yung legally adopted. So yun, so gather po kayo lahat. Sana walang opposition o walang mga kontrahan, walang awayan. At syempre pa, mag-draft na po kayo ng inyong mga dokumento, yung Deed of Extrajudicial Settlement of Estate with Partition. Doon po lalabas yung statement ng fact ng decedent's death, yung kanyang marital status, the heirs, yung pong mga listahan ng mga ari-arian, description ng real assets, real properties, personal, yung bank accounts, o kung may mga investments man, dapat po yun ay isinasali din. Walang iniiwang iba pa. Tapos yun pong agreed partition, yung allocation o designation ng mga properties, kung kanino mapupunta itong property na ito sa ganito. Pero dapat po patas ang magiging hatian. Bakit? Kasi kung wala pong will, dapat ay patas na nagmamana ang mga compulsory heirs, depending po kung legitimate or illegitimate. At paalala po, yung adopted, legally adopted, katumbas ng share ng legitimate child. Isama nyo na din po sa statement ninyo na walang naiwang utang ang namatay, or that kung meron man nabayaran na muna. Siyempre pa yung mga dokumentong kailangan ninyo, yung death certificate nung namatay. Of course, walang death certificate kung buhay po, pero death certificate mula sa PSA. At syempre po yung last residence nung siya po ay namatay. Gayun din yung tax identification number or estate TIN. At TIN ng lahat ng mga tagapagmana. Kailangan po nyo yun. Yung tax declaration noong time of death. Lahat po ng properties. At yun pong certified true copy ng title. Importante po yun. At may mga iba pa pong forms na kukunin sa BIR. At kapag ka po meron na po kayo nito, ipapanotarize yung deed of extrajudicial settlement of estate. At yun po namang notice, na magkakaroon or nagkakaroon na kayo ng settlement in compliance po doon sa Rule 74, ng ating Rules of Court. Ipapapublish po yung notice of extrajudicial settlement in a newspaper of general circulation doon po sa lugar kung saan nakatira yung or probinsya o lalawigan o syudad kung saan nakatira yung namatay, once a week for 3 consecutive weeks. Naka-indicate po doon yung pangalan ng namatay, yung date of death, at saka yung fact ng extrajudicial settlement. At tinatawagan po, may statement po doon na tinatawagan yung lahat ng mga claims sa estate, para sabihin na, yung mga claim ninyo, magpakita na kayo. Kung hindi, after 2 years, wala na kayong habol kapag ka nag-settle kami. At pagkatapos po niyan, yung babayaran yung estate tax and other taxes. Kailangan nyo po again, death certificate, yung extrajudicial settlement of estate, o kung solo pong tagapagmana, yung affidavit of self-adjudication, yung certified true copy ng title ng mga properties for real properties, and other documents as patunay, ang tax identification number, bank certificate of deposit, at the time of death,
At yun, pag nga po nadala po ninyo yan sa BIR, nakapagbayad kayo ng buwis, makakatanggap po kayo ng CAR o yung e-CAR, no? Electronic Certificate Authorizing Registration, patunay, no, na nabayaran na po yung taxes. At pag meron na po kayo nito, punta po kayo doon sa Register of Deeds. By the way, yun pong e-CAR or CAR, ini-issue po yan kada heir or kada property. Bakit? Abay, syempre, magkakahiwalay na po paghihiwalayan niya, kaya napakahalaga po yung with partition yung ating extrajudicial settlement para hindi na kayo nagpo-form ng co-ownership. Para kung sakasakali po, hindi na kayo mag-aaway-away pa. Kapag ka merong isang nainip o nangailangan ng pera, another hakbang na po yan kung hindi pa ninyo ipapartition ng mga properties. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. So ayan, I hope nakuha po ninyo, Again, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon naman po, dadakuan po natin yung hindi naman mana, pero merong co-owner. O kaya naman po ay nabili ninyo isang parsela ng lupa. Halimbawa po itong si Jeric Barreto, meron siyang isang malaking lupain. Ang gusto niya ay ibibenta ko na lang, attorney, itong kalahating ektarya. Bilhin mo na lang. Kaya, tapos binili ko naman. Paano ko po ba makukuhanan ng titulo yung property na nabili ko na bahagi pa ng mother title ni Jeric Barreto? Yan. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Okay, dakuan naman po natin yung mga simpleng problema or simpleng concern lamang. Yung tipong binili yung kapraso ng lupa na pagmamay-ari ng iisang tao lamang at wala pong issue ng manahan. Yan. So napakahalaga po na kapag kaganito ay na-survey ang property. So, sino ba yung nagpapasurvey? Depende po sa inyong agreement, pero kung halimbawa ako po ang buyer, syempre, ididemand ko naman po kay seller, Na, oy seller, bago mo ibenta sa akin, tiyakin mo muna yung boundaries, nasukat na muna yung lupa, kailangan mo nang na-identify na yung portion na binibili mo at nasukat na ng maayos. Napakahalaga po na ma-survey muna para ma-identify yung meets and bounds, yung mga pagitan. Kailangan munang ipasubdivide ang lupa para magkaroon ng sariling technical description ang bahagi na patitituluhan mo. Pagkatapos nito, kailangan pong magpa-survey ng lupa upang magkaroon ng subdivision plan na magiging basihan ng pag-a-apply ng bagong titulo. By the way, kapag ka po ganito, ikaw, buyer, dapat makita mo or ipahiram or kasama sa kasunduan, written agreement ninyo nitong may-ari nitong seller na ito-turn over sa iyo or ipahihiram sa iyo yung mother title or yung titulo. Bakit kanyo? Kasi po ito ay kakansilin nitong Register of Deeds para magkaroon ng dalawang titulo later on. O may pagkakataon naman kung hindi kakansilahin or hindi i-issue ng separate title yung naiwan, i-annotate doon. Say for example, yung lupa ni Jeric Barreto, isang ektarya, ibinenta niya sa akin yung kalahating ektarya. I-annotate doon sa original title, doon sa mother title na yung kalahati ay ihihiwalay na dito. Nabili na ito ni Rina Seco. Pagkatapos i-issue naman ako ng separate title. Bagaman at original pa din, yun pa rin yung title ni Jeric Barreto. Naka-indicate na doon na, kalahati na lang yan ang tuwan dahil naibenta na kay Rina Seco. Yan. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Okay, pagpatuloy po natin. So again, yung pong mother title kailangan maipahiram sa inyo. Hindi po yan basta-basta tatanggapin ng Register of Deeds.
pagpapahati ninyo kung wala po yung original na titulo. Siyempre, yung, again, mother title, yung survey ng lupain, no? Kaya kailangan po mag-engage ng registered land surveyor, no? Yung tinatawag nating geodetic engineer. Pagkatapos, yung surveyor ay magpiprepare ng subdivision plan na magpapakita kung paano, hahatiin ang lupa, no? Sa mother title. Napakahalaga din po na iyong subdivision plan ay i-apply for approval ng DENR. Kailangan po yun. So may role din po ang DENR dito. Pagkatapos, pag-approve na po yung subdivision plan, mag-a-apply na kayo ng bagong title sa Register of Deeds. Ibig pong sabihin na usually meron petition ito, no, for splitting of title. Pero bago pa yan, siyempre, dapat nabayaran po ninyo yung buwis. Ano ba yung buwis? Capital gains tax. Yun pong 6% na nanganganib na maging 10%. No? Actually, alam nyo po, digress lang ako a little, no, patungkol doon sa capital gains tax. Ito pong capital gains tax, hindi naman talaga siya gains eh. It is not a tax on gains. Dahil halimbawa, ako, binili ko ang lupa ng halimbawa ay originally, ang pagkakabili ko ay 1 milyon. Naibenta ko siya ng 1.5 million. O ano ba yung kinita ko sa transaksyon? Diba, kung binili ko siya ng 1 milyon, pagkatapos ay ibibenta ko siya ng 1.5 million, diba ang kinita ko lang, kalahating milyon? Pero sa atin pong sitwasyon, dito po sa Pilipinas, yun pong capital gains tax, ay hindi ko babayaran doon sa kinita ko lang. Ang babayaran ko po, yung buong 1.5 million. Hindi naman ako kumita ng 1.5 diba? Kalahating milyon lang. Kaya ang weirdo po noong capital gains tax. Yung capital ko, yung 1 milyon, ang kinita ko, kalahating milyon. Pero dito sa atin, yung buong halagang babayaran. O mga mambabatas, pwede po bang gawan ninyo ito ng paraan? No? Ito po kasi ay nag-umpisa noong nagkaroon ng pagdududa ang gobyerno sa mga transaksyon. Dahil marami po sa atin ang nandadaya, no? Pinapababa yung halaga para mas baba ang babayaran. Pero kasi naman, hindi naman po lahat ng tao ay nandaraya. Ang ayusin po ninyo, tax collection, asikasuhin po ninyo yung kalakaran, i-implement po ninyo magkano ang kalakaran ng bentahan doon sa lugar. Para hindi ninyo lahat ay pinagdududahan. No, masyadong kayong preng. No? Kasi hindi naman po lahat ng tao nandaraya. Ang asukasuhin po ninyo yung basihan ng bentahan para malinaw. No? Pati-trace nyo naman kung magkano nabili Pati-trace nyo din. No? Ikukumpara nyo yung original na pagkakabenta or pagkakabili pagkatapos yung subsequent na bentahan para natitrace ninyo kung magkano talaga yung gain o yung kinita. Hindi yung pati kapital ay tinatax ninyo. No? Anyway, pasensya na kayo, umiinit ang ulo ko. Ayan. So, kapag nabayaran na yung capital gains tax, documentary sum tax, mag-a-apply na po kayo ng titulo or bagong title sa Register of Deeds. No? Kasama po doon sa mga submission or attachments na inyong application, yung petition for splitting of title. At the same time, yun po, technical description, yung approved ng DENR. At papakita syempre yung title. Ayun. So, yun po. Simple-simple lang. Kapag ka po, ganito lang. Usapang Legal! Ang tanong ninyo, ay attorney, magkano po ba yung Magkano po ba yung babayaran sa surveyor? Ay, depende po yan. Sa mga abogado, meron po tinatawag na dekampanilya. Sa mga surveyor, ay depende po sa reputasyon ng surveyor, ng geodetic engineer. Kanya-kanya po ng rate. Hindi ko lang alam kung magkano yung prescribe. Pero last experience ko, medyo may kamahalan din dahil bibihira po ang ating mga geodetic engineers. Medyo mahirap din po yung ginagawa nila kasi sila yung gumagawa ng technical description ng subdivided portion. By the way, yun pang yung deed of sale, hindi po kakalimutan. Hindi rin po kakalimutan yung tax clearance. At kung halimbawa po ay magpapatitulo kayo sa pamamagitan ng isang authorized representative, siguraduhin po ninyo na mapagkakatiwalaan. Mag-i-issue po kayo ng special power of attorney. At titiyakin po ninyo na sa SPA. Baka
kasi sabihin dun sa kanila ipangalan. Sa inyo, ipapangalan at iba lang ang magpa-process. No? Lilinawin po, para hindi tayo magkakaproblema. At syempre pa, kapag po ganito, maghintay kayo ng mga ilang linggo, ilang buwan. Minsan buwan no? At may issuehan na po kayo ng bagong title o yung transfer certificate of title, i-issue po sa inyo sa inyong pangalan, yung title ng subdivided portion. Yan. Usapang Legal! Okay, takuan po natin ating first question. Ito pa ay galing kay Tita Baby. Tita Baby, magandang gabi sa'yo. I hope you're listening tonight or watching tonight. Ang tanong, attorney, itatanong ko lang po kung ano po ang gagawin doon sa lupa na nabili namin. Kasi po, maliit po lang. Nabili namin yung katabing lote na maliit din. May nakapagsabi po sa amin na tumataas daw ang value ng lupa pag medyo malaki ang sukat sa iisang title. Pwede kaya yun, attorney, na pagsamahin sa isang titulo ang lupa o hayaan na lang namin as is? Yan. Thank you very much for that wonderful question. Okay. Meron po kasing tinatawag na consolidation of title. Ibig pong sabihin, isa o dalawang titulo, basta po yung lupa ay magkatabi. Walang property in between. Pwede po yung tinatawag na consolidation of title. Ano ang kailangan ninyo? Gayon din. Kailangan po ninyo ng geodetic engineer. Isang lisensyadong geodetic engineer na gagawa po ng survey plan para sa consolidation. Yun pong survey returns. Isasubmit po na ang geodetic engineer sa Land Registration Authority for verification. May babayaran po kayo na verification fee ng survey plan. Pagkatapos, once verified, kukunin po ninyo yung approved plan, mula doon sa LRA. At ipiprepare po ninyo yung notarized letter of request. Ito po ay para formally i-request ninyo yung consolidation ng title. Napansin po ninyo, kapag ka magbabahagi or magpa-partition, splitting of title, ito naman pagsasamahin, ang tawag dito, consolidation of title. Yan. Ayan. So, consolidation of title. Tapos, kailangan po ninyo ng owner's duplicate titles, yung dalawang property na pagsasamahin. Yung approved plan, syempre yung tax clearance, kukuha po kayo nito sa local government unit, yung tax declaration ng parehong properties, at isasubmit po ninyo yan sa Register of Deeds, i-evaluate nila, at pagkatapos sa evaluation nila ay totoo yung mga dokumento ninyo or tama yung mga dokumento ninyo, ika-cancel po yung parehong titulo, yung mga lumang titulo, at mag-i-issue ng isang titulo para sa dalawang properties na kino-consolidate ninyo. So, yung dalawa pong titles, magiging isa na lamang. Usapang Legal! Okay, before we pause for commercial, ito po yung question. Si Norilyn, sabi na magtatanong lang po ako kung ano ang pwedeng gawin kung nawawala po ang kopya ng title ng lupa. Hindi na po talaga namin mahanap. Baka po napasama na tapon sa paglilinis nung naglipat kami ng bahay. Ano po ba ang magandang gawin, attorney? Okay. Usapang Legal! Ayan. So, kapag po nawawala ang title, nasunog, inanay, nasira, hindi na talaga ninyo ma-recover, Unang-una pong gagawin, as soon as malaman po ninyo, na nawawala ang inyong titulo or nasira, nasunog ang inyong titulo, mag-execute po kaagad ng affidavit, affidavit of loss. At itong affidavit of loss na ito, ipapanotaryo, ipapa-annotate sa Register of Deeds. Pupunta po kayo doon sa Register of Deeds at ipapa-annotate po ninyo. Pagkatapos, once annotated, kukuha po kayo ng certified true copy ng title mula sa Register of Deeds na lumalabas na po doon yung annotation ng affidavit of loss. At yan, ang susunod na problema, komplikado. Mag-hire na po kayo ng abogado. Bakit kanyo? Kasi kailangan po ninyo na mag-file ng petisyon para sa reissuance of Certificate of Title.
ikinakaso po ito at your lawyer would know. So, sa atin pong mga tagapakinig na may ganitong sitwasyon, nawalan, hindi ninyo alam kung saan napunta, kahit anong hanap po ninyo, ay hindi na po talaga ninyo makita, affidavit of loss, ipapa-annotate, para kung sakasakali na ito palang title ninyo ay hindi naman talaga nawala ng basta-basta, ninakaw pala ito. Para hindi naman po matransact ng kung sino man, o hindi basta-basta matransact ng kung sino mang nagnakaw ng kopya ng title ninyo ang inyong property. Ito po ay magsisilbing warning, itong annotation. It will serve as a warning para po sa kung sinong interesadong buyer. Dahil kapag binili niya ito, despite the warning, despite the annotation, meron pong pagpapalagay na in bad faith siya or hindi siya in good faith. And therefore, hindi maaring manaig ang kanyang karapatan laban sa isang totoong may-ari na na-deprive ng kanyang property o ninakawan ng kopya ng title. Yon! Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Sa atin pong pagbabalik, tanong ko lang po sana kung sapat na ba yung acknowledgement receipt sa bilihan ng lupa na ebidensya ng pagmamay-ari. Sana po ay masagot. Mag-commercial lamang po muna tayo sa atin pong pagbabalik. Yan po ang sasagutin natin. At ako pa rin po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. This time check is brought to you by ACS Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Nagbabalik pa DZRH Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Kanina po, before we pause for commercial, tinalakay natin dalawang aspeto. Yung splitting of title, pagkakaroon ng individual title para sa binahaging property, o kaya naman ay consolidation of title, o pagkuha ng iisang titulo para sa dalawang titulo. Pag-iisahin na lang. Ngayon naman, dakuan po natin, tanong ko lang kung sapat na ba yung acknowledgement receipt sa bilihan ng lupa na ebidensya sa pagmamay-ari. Hindi po sapat, yung acknowledgement receipt bilang patunay ng pagmamay-ari. Pero, maaari po itong gawing basehan para naman magkaroon ng title eventually. May pagdadaanan pa pong mga proseso. Tingnan po muna natin ang dalawang aspeto ng question. Kung kayo po ang buyer at ang dokumento lang ng seller na ipapakita sa inyo ay acknowledgement receipt, ibig sabihin binili din niya yung property at acknowledgement receipt lang ang meron siya, wag niyo na pong pag-aksayan ng panahon at wag pag-aaksayan ng pera. Malabo po ito, malabo pa ito sa tinta ng pusit. Wag pong papatusin, kawawa po ang pera ninyo. Or kawawa po kayo, iyak kayo later on. Kung kayo naman po ang buyer at ang dokumento lamang ng bentahan na nakuha ninyo mula sa seller ay acknowledgement receipt, dahil posible po na installment ang pagkakabili ninyo ng property. Ngayong pagado na kayo, obligasyon po ni seller na mag-execute naman ng deed of absolute sale or deed of sale pabor sa inyo. Kung hindi po ninyo ito gagawin, maaari po kayong mag-demand. Hopefully gawin niya. At kung hindi pa rin, dudulog po kayo sa korte para sa specific performance. Usapang Legal! Nakuhan po natin ang ating next question. Paano po kung hindi nakapirma ang legal na asawa sa deed of sale? Nagpirma na daw po sila na wala nang pakialaman sa isa't isa dahil hiwalay na at ang lota ay pamana ng mga magulang. Unang-una po, yun pong pirmahan na wala ng pakialaman ay wala po yung legal bearing. Wala po yung epekto sa kanilang mga ari-arian. Bakit? Dahil, yun pong kanilang mga properties ay nananatiling conjugal. Lahat po ng conjugal properties ay nananatiling conjugal hanggat sila ay hindi pa annul o kung hindi pa man po nagkakaroon ng judicial separation of property. Pwede lamang pong gawin ang paghihiwalay ng properties kapag may basbas ng korte. So, ibig pong sabihin, kailangan pa rin po ng consent ng asawa kapag magbibenta, magmo-mortgage o magkakaroon ng transaksyon sa conjugal assets. Pero, kung sinasabi po ninyo na ang property
na ibinibenta ay mana ng seller mula sa magulang at ang mana na ito ay tinanggap during the marriage or habang kasal na, wala na po talagang pakialam yung asawa dahil ang property na minana ng isang spouse during the marriage ay exclusive property niya at walang pakialam dito ang kanyang asawa. Usapang Legal! Takuan po natin ang next question. Kapag halimbawa po sa 5 magkakapatid, may isang nagtubos ng lupa na minana sa magulang at siya din po ang nagbayad ng amilyar. Yung tutubos na po bang nagmamayari kahit hindi po nakapirma ang lahat ng magkakapatid? Ay hindi po. Babayaran lang po ng mga tagapagmana yung pagkakatubos at yung halaga ng amilyar or ibinayad na amilyar plus interest. At pagkatapos, magpaparte po ng patas ang mga tagapagmana. Usapang Legal! Next question po natin. Attorney, may 3 titulo na nakapangalan sa isang tao. Pwede po ba na bilhin at ilipat sa nakabili at gawing isang title na lamang po? Salamat po. Ito po yung tinatawag pa rin na consolidation of title. Ang importante lamang po una, iisa ang may-ari. Pangalawa, itong 3 properties na ito ay magkakadikit. At pangatlo, magkakaroon po ng bagong survey, the technical description, ginawa ng isang licensed geodetic engineer. At ito pong 3 titulo na ito ay isasubmit together with the subdivision plan, the new technical description, yung 3 tax declarations, at saka po yung and verified survey mula sa DNR. At yan ay isasubmit sa Register of Deeds. At kapag po naisubmit po ninyo ito, isasama din po ninyo yung petition or letter for consolidation of title. At pagkatapos po nito, kapag po approved and verified na accurate, ay maglalabas po ng iisang titulo. Again, posible lamang po ito kung yung mga properties na i-consolidate ay magkakadikit at wala pong ibang properties sa pagitan nila. Kung ito po ay magkakahiwalay, magkakaibang lugar, ay hindi po pwedeng consolidation. Magkakaroon po ng individual title para sa bawat tipak ng lupa sa iba't ibang lugar. Ayan. Usapang Legal! Next question. May ibinibenta pong lupa pero wala daw title. Inheritance daw po sa mother dahil patay na. Kukuha daw po ng tax declaration at sa pangalan ko na at ako ang magbabayad. Tapos ako na daw po mag-a-apply ng titulo. Pwede po ba yun? Medyo may kalabuan po, Ibig po bang sabihin wala pa itong tax declaration? Ay ano lang po ang patunay ng pagmamayari? Mahalaga po, na mayroong patunay ng pagmamayari. Patunay na yung tagapagmana ay may minana nga, At yung mana na yun ang ibinibenta sa inyo. Pero yun pong pinagmamanahan, yung pinag-uugatan ng property, dapat po mayroong patunay. So, dapat siya ay mayroong tax declaration sa kanyang pangalan. Pangalawa, ito po ay occupied niya bago pa siya namatay. At pangatlo, walang ibang nagmamay-ari nito. Pang-apat, ito po ay alienable and disposable. At pang-5, kailangan po natin yung linking document. Ano yung linking document? Dapat po, ay mas-settle ng mga tagapagmana ang estate para patunay na namana nga nila ang property mula doon sa may-ari. Kapag ka po settled ang estate at yung mga iba pang dokumento ay available, pwede po ninyo itong bilhin at eventually pwede po kayo mag-apply ng title para sa property. You have an option either through judicial confirmation of imperfect title o kaya naman po ay administrative titling. Pwede po ninyong balikan ang previous episodes natin para po sa steps kung paano po kayo makakapagpatitulo for the very first time. Usapang Legal! For our last question for tonight, hello po, attorney, ano po ba ang dapat na gawin kung naisangla po ang lupa noon at gusto nang tubusin ngayon pero ayaw ibigay ang titulo? Una po, kailangan po ninyong malaman kung ano po ang status ng mortgage. Maari po kasi kapag ito ay medyo may katagalan na hindi natutubos,
ay maaari po itong na-foreclose na. Kung hindi pa po na-foreclose, mag-offer po kayo ng pagbabayad dahil kailangan po ninyong isettle yung pagkakautang because contract of mortgage is primarily contract of loan na secured by a property na nagsisilbing collateral. Ngayon, kung halimbawa po ito ay foreclosed na, tingnan po ninyo, naglapse na ba yung 1-year redemption period? Kasi meron pong tinatawag na period of redemption. Kung halimbawa po hindi pa naglalapse yung redemption period, pwede po ninyong i-redeem. No? Kaya lang medyo may kamahalan na po ito dahil syempre yung interest plus yung expenses doon sa auction, babayaran po ninyo. Ngayon, kung halimbawa naman po na naglapse na, ay wala na po kayong magagawa. No? Warning lamang po kapag po ganito, at kulang po yung value ng property or pagkakabenta ng property doon sa halaga ng pagkakautang, meron pong tinatawag na liability pa rin for deficiency. Ngayon, kung halimbawa naman po na ayaw lang talaga isurrender yung title, bagaman at bayad na kayo, pwede po kayong mag-demand ng pagbabalik ng title. Siyempre, demand letter. Kung hindi pa rin po, dudulog po kayo sa korte para po sa specific performance or sa pag-surrender ng kopya ng titulo ng property. Usapang Legal! Okay, so that's it folks. That's it for tonight. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayong gabi. Yung pong hindi mga nasagot ang question, ipadala po sa akin bilang private message at susubukan ko pong sagutin either privately o kung halimbawa naman po ay maging topic natin ang inyong nire-request or inyong itinatanong, pwede po nating basahin on the air. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin. Happy weekend po sa inyo. Salamat po sa ating technician. Nakasama natin tonight. Hanggang sa susunod pong linggo, ako po ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal.